Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1197. Dito sa article na to, dinidiscuss kung kailan pwedeng mag-fix ng period ang isang court pagdating sa obligation. Kailan nga ba pwedeng mag-fix ng period si court at anong effect kapag nakapag-fix na siya ng period? Tapos, pwede ba siyang mag-fix ng period palagi? So, ready na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1197. If the obligation does not fix a period, but from its nature and the circumstances, it can be inferred that the period was intended, the courts may fix the duration thereof. The courts shall also fix the duration of the period when it depends upon the will of the debtor. In every case, the courts shall determine such period as may under the circumstances have been probably contemplated by the parties. Once fixed by the courts, the period cannot be changed by them. So, dito sa article na to, dinidiscuss kung kailan pwedeng mag-fix ng period si court. So, when court may fix period. Yan. Okay? So, may mga times kasi na hindi nalagyan ng period pero ang intention ng mga parties ay may period talagang gustong ilagay. So, sabi daw dyan, kapag ang obligation ay hindi nakapag-fix ng period, pero doon sa nature and circumstance ay pwede nating ipakita na meron talaga silang intention, edi si court ang mag-fix ng period. Okay? General rule kasi, general rule, hindi pwedeng mag-fix ng period si court. Okay? Yan yung general rule. Court is not authorized, okay, to fix a period. Yan. So, ito yung general rule. Hindi naman palaging si court ang nagbibigay ng period sa isang obligation. Okay? General rule. So, exception natin, ito na nga yun. Except kung number one, okay, dun sa nature and circumstance, it can be inferred. Nature and circumstance, it can be inferred. It can be inferred. Yan. That a period was intended. Okay? Kasi baka mapagkamalan, pure obligation pala, tapos nilagyan ng period. Eh hindi yun yung gustong intention ng mga parties. Hindi pwede yun. Kasi kung ang intention talaga is pure obligation, walang condition, walang period, hindi pwedeng mag-fix ng period si court. Kaya nga sinasabi dito, general rule, hindi pwedeng or hindi authorized si court mag-fix ng period kasi may mga obligation na pure. Pero kung intention ng parties na magkaroon ng period yan, pero walang nakalagay, dun papasok si court para mag-fix ng period. Okay? Ayan. Halimbawa, magpapagawa ng bahay si A sa akin. Eh walang nakalagay kung kailan dapat matatapos yung construction. Eh di ang mangyayari dyan, palaging patatagalin ng patatagalin. Pero syempre, intention naman ni A na matapos yan. So, hihingi siya ng tulong sa court para mag-fix ng period kung kailan matatapos yung bahay niya. Kasi lagi kong idadahilan sa, ay nako, hindi pa tapos. Yan. May mga ginagawa pa ako. Eh di kawawa naman si A. Hindi na magagamit yung bahay. So, from the nature of the obligation or circumstance of the obligation, it can be inferred. Kumbaga, makikita or sa unang tingin, may intention talaga si A na matapos yan. So, kaya lang napagkasunduan nung una na walang period, hindi nalagyan. Hindi pwedeng sabihin ni ako, wala naman tayong period na set ah. So, ibig sabihin, pwede ko siyang kung kailan ko gusto matapos. Hindi pwedeng ganon. So, exception sa general rule, pwede ngayong mag-fix ng court ng period. Okay? So, yun yung unang exception natin. Pangalawa, ito yung nasa 1180 natin. So, Article 1180. Ano yun? Yung kapag yung duration, when duration depends on
the will of the debtor. Di ba sabi natin, kapag yung condition ay naiwan sa kagustuhan ni debtor na mangyari, void yung obligation. Pero kapag ang period nakadepende sa kagustuhan ng debtor, si court ang mag-fix ng period. So, halimbawa ng 1180 natin, when the duration depends on the will of the debtor, is yung nakalagay nga sa 1180, when my means permit me to do so. Babayaran kita pag kaya ko na, babayaran kita paunti-unti, babayaran kita ASAP, okay? Babayaran kita ng installment, pero hindi sinabi kung kailan yun, basta babayaran kita. Yan. Intention mo naman na makakolekta, syempre. Kasi hindi naman pwedeng masabing condition yun dahil meron at meron kang oras na magkakapera ka. So magfi-fix ng period si court para matulungan itong si creditor makakolekta. Okay? Kasi kawawa naman si creditor kapag nakadepende kay debtor kung kailan siya magbabayad. So ay naku, wala pa akong pera. Bayaran kita pag nagkapera na ako. O magkakapera at magkakapera ka. Although hindi lang alam. So sabi ng court, tayo nang magsabi kung kailan ka magbayad. Okay? Para mapilitan ka na magbayad. Yan. So ito yung mga exception. Again, general rule, hindi authorized si court ang mag-fix ng period para sa dalawang tao kasi private agreement yan, hindi nangingialam ang court dyan. Kaya lang, manghihimasok na si court kapag yung usapan ng dalawang private persons hindi malinaw, pero ang intention ng isang party ay meron naman talagang period yan, hindi lang napagkasunduan before, papasok na si court para mag-fix ng period. Kailan yun? Kapag may intention talaga na magkaroon ng period o kapag naman yung duration of the period depends on the will of the debtor under 1180. Okay? So ano naman ang effect? Anong effect kapag nag-fix na ng period si court? Effect if court fix the period. Yan. So pag nag-fix na ng period si court, edi wala nang choice yan, nagiging part na ng agreement yan, so hindi na pwedeng baguhin. Cannot be changed without consent of the parties. Nagiging part na to ng agreement. Pwede pa namang mabago. Basta pumayag yung isa. Okay? Eh kung hindi siya napayag, wala kang choice kundi gampanan yung obligation mo. Kasi nga, yung period ng Senate ng court nagiging part na ngayon ng agreement. Yan. Part of agreement. So therefore, kailangan reciprocal, no? May mutuality. Kailangan pag pumayag yung pag binago ng isa yung period, kailangan sumang-ayon din yung isa. So dapat both parties consented to the changes. If only one consented at yung isa hindi pumayag, hindi pwedeng baguhin ng isang party yung period na finix ni court. Okay? So paano naman kapag hindi applicable yung court na mag-fix ng period? So when court may not fix period. When court may not fix period. Kailan hindi dapat mag-fix ng period si court? So, syempre, kung may period na yan, no, hindi na pwede. Kasi nagkasundo sila. Sir, pwede mong kay court ipabago? Hindi pwede. Kung gusto niyo ipabago yung period, dapat ang sumang-ayon dyan yung isang parties. Halimbawa, umutang ako kay A, babayaran ko sa katapusan. Eh, malapit na yung katapusan, wala pa pala akong pera. Pwede ba akong pumunta sa court para si court ang magbago? Hindi pwede. Kasi mas mananaig yung ating agreement kaysa sa court dahil private ito eh. Okay, may intention naman tayo nung una na ito yung ating period. It's just that wala kang pera ngayon, hindi enough reason yun para magpumunta ka sa court at tulungan ka. Hindi katulad nung wala kayong period pero may intention magka-period, kawawa naman yung isa, hindi makakolekta. Siya-set ni court ang period. Okay? So kailangan para mapabago mo yung period or yung date, yung ka-agreement mo yung kausap mo ang dapat sumang-ayon. Okay? Hindi yung pupunta ka sa court. Kaya lang sabi dito, kailan hindi dapat si court mag-fix ng period? Kapag daw um,
Walang intention na magka-period, no intention, no period intended. Okay? Therefore, dito pumapasok yung mga pure obligation. Okay? Kasi walang intention ng parties na mag-set ng period. Demandable at once yan. Okay? So, demandable at once. Hindi na kailangan mag-antay ng period. Halimbawa, bibigyan kita ng 1,000. So, yun na yun. Hindi yun ibig sabihin na walang sinabing period, kailangan lagyan ng period. Hindi naman. Hindi porket walang period, kailangan lagyan. Kasi pag walang period, pure obligation yun. For as long as, yun yung intention talaga ng parties. Okay? So, I think natakil natin, na-cover natin yung 1197. Um, Tungkol ito sa pag-fix ng period ni court. General rule, general rule, walang authority si court mag-fix ng period unless kailangan. Kailan yun? Yung kailangan na yun. Exception, kapag yung nature ng obligation, nangangailangan talaga siya ng period. Yun yung intention ng parties. O kaya naman, subject sa 1180, kapag yung period nakadepende sa will ng debtor. So, mangyayari yun pero hindi alam kung kailan. Okay? Yan. So, paano yun, sir? Yung will ng debtor ba kasama din yung kamatayan niya, yung death niya? Hindi pa, hindi kasama yun. Kasi yung death ng debtor, hindi naman yun nakokontrol eh. Halimbawa, bayaran kita pag namatay ako. O yun. Hindi na kailangan mag-set ni court ng period doon kasi that is bound to happen. Hindi lang alam kung kailan. Hindi katulad nung bayaran kita pag kaya ko na. Yun. Nakadepende yun sa kagustuhan ko. Pag kaya ko na. Pwede ko sabihin na, ay, hindi ko pa kaya eh. Although kaya ko na. So, nakadepende yun sa will ko. Hindi ko naman pwedeng sabihin, ay, hindi pa ako patay. Hindi ganun. Kasi yung death is something that you cannot control. No? So, mangyayari at mangyayari yan. Okay? So, once nag-fix na ng period si court, anong effect? Bawal nang baguhin. Maliban na lang kung sumang-ayon yung isang party. Okay? At kailan hindi dapat mangialam si court? Kapag pure obligation. Kasi ang pure obligation, walang period intended. Kasi ang gusto ng parties, bayaran agad. Demandable at once. Okay? So, hanggang dito na lang muna yung ating Article 1197. Kung medyo nabilisan ka, ulitin mo lang yung lecture natin and I'm sure makukuha mo rin yan. Like yung sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat kayo palagi at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!